Shalom. Blessed day to all, my beloved countrymen, friends, relatives. Beloved, welcome once again sa ating pong weekly service. At tayo po ay dadako sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Once again, I greet you in the name of the Lord Adonai Yahshua Mashiach. Let us pray. Mapagpala namin ang basaday na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli ang aking pusong pinapabot sa inyo sa pagkakataong binigay nyo sa amin, sa inyong lingkod, na magamit muli para makapagpahayag ng iyong banal na salita. Adonai, maraming salamat muli sa mga kaluluwang kasama namin sa araw na ito, wherever they are. Whether this is the first time to be fellowshipping with us, I beseech you, our great ambassador, to touch their heart, open their mind, and give them the right understanding. And once again, I humble myself, ask forgiveness, wrongdoings, iniquities I have committed. Kung meron po ako nakita kayong bagay na kinagagawa, hindi naging kadulugo sa inyo, sinasadya man o hindi, forgive me and cleanse me from all my righteousness, likewise with all those who are fellowshipping with us. Forgive each and every one of us. At langis sa inyong maldunay, ang bawat katagal lalabas sa aking mga labi, laki pa ito ng kapangyarihan na nawa ito maging pagpapala. As I bind and I rebuke all works and the wiles and the plans of the devil, in the mighty name of the Yeshua, hinders is cast out. In Yeshua's name, this I pray. Hallelujah, hallelujah. Shalom, my beloved kababayan, to all. Salamat muli at please bear with me. To change my microphone. Let's open our Bible in the book of Matthew, a gospel according to Matthew chapter 24, starting in verse 42. Matthew chapter 34, Matthew starting in verse 42 to 44. Okay? So please open your Bible, join me, and I'm using a King James Version. God bless you, Brother Gerald. Shalom. Shalom. Verse 42. Matthew chapter 24, verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Adonai doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. May great Abba Shaddai add more blessing to the reading of the divine word. So, mga minamahal kababayan, mga beloved brethren, especially those who are for the first time have joined or fellowshipping with us, alam po ninyo, napakalaga at this point in time na magbigay tayo ng oras at panahon patungkol sa mga bagay spiritual, especially the word of our great Abba Shaddai. Nowadays, nakikita naman natin siguro ang patuloy na paggrabe ng situation sa ating kapanahunan. And a lot of Bible believers, whether you are a Protestant, you're born again, mga nasa Roman pagan Catholic religion, whatever religion you are affiliated to. Alam po ninyo, almost the great majority, because of what is happening right now, sa grabing kahirapan, marami na mga ng trabaho, ang patuloy na paglaganap ng mga virus, ng kung ano mga lumalabas na mga variant ng COVID-19 na ito. So marami may mga ilano, meron kayo marinig na, sana dumating ng Panginoon. Sana dumating na ang ating Panginoon para tayo po ay kunin na niya, mailigtas niya tayo. Magkaroon tayo ng maibsan ng ating kahirapan. I know that a lot of people are now praying that kind of prayer, praying that they are hoping that the Adonai will come, especially na nakikita natin ngayon, mga beloved brethren, mga minamahal kabayan, yung mga nagaganap sa ating kapanahunan, sa ating kasalukuyang kalagayang sitwasyon, di ba? Kahirapan, kagutuman, kalamidad.
at yung patuloy na naglalabasan ang mga variant, mga different variants ng COVID-19. At sabi nga po ng ang WHO, mga minamahal kababayan, sabi nila itong pandemic daw nito, hindi pa ito magtatapos. They are expecting that it will reach up to a year and a half or maybe more than that. Yun ang kanilang prediction. But alam po nyo, in my own personal opinion, my personal opinion, hindi na po ito lilikat. Hindi na po ito hindi na po ito bababa. Patuloy na mag-accelerate, patuloy na dadami ng dadami. At marami mga variants ang lalabas patungkol sa COVID-19 yan. And these are indeed signs of the end, signs of the so-called Great Tribulation. So what will be the repercussion na magiging resulta? Di grabing hirap. Maraming walang trabaho. Dito lang sa ating bansa, maraming nawalang trabaho. May mga nagpapanukala na i-extend uli for another 3 weeks ang lockdown. Maraming sabihin, hindi na, mamamatay na kami sa gutom. Grabe, hirap na. And our government can no longer afford to extend for another 3 weeks. Kasi wala sila may ibigay na pera. Bangkarote ng gobyerno. So what will happen now? Okay? So maraming ngayon nag-resort na ngayon na dumating ka na po, Panginoon. Sana dumating ka na at makuha mo na kami. They are talking about the rapture. But the question is, how sure are you? Paano tayo nakakasiguro na pagdadating nga ang Panginoon o dadating nga ang Mahal Adonai, ang our Lord, na sinasabi natin, ay makakasama ka sa rapture? Paano ka nakakasiguro? Paano tayo nakakasiguro? Diba? Sapagkat ang pagdating ng Mahal Adonai, sabi nga niya, nobody knows. Wala po nakakaalam. Diba? Ulitin ko ulit, sabi niya, doon sa chapter 24 na binasa ko, sabi niya, watch therefore, for ye know not what your Adonai doth come. No? Hindi mo alam. Nobody knows about it. Nobody knows when He is coming back. Pero sabi nila, marapit na nga. Kasi the signs that were given 2,000 years ago, here in chapter 24 of Luke, in chapter 17, chapter 21, in the book Matthew, and 17 and 21 in Luke, all these things are now happening in our midst. Nangyayari na nga talaga lahat mga bagay na yan. Especially mga grabing kahirapan, yung grabing mga pestilences, nangyayari na talaga. So, it's a matter of time. Kailan ba talaga? So, ang tanong, pag dumating siya, in a moment, in a twinkling of an eye, di ba? At the last trump, sabi nga ng sulat ng Apostle Pablo sa 1 Thessalonians, 1 Corinthians chapter 15, di ba? At last trump, in a moment, in a twinkling of an eye, di ba? Sabi niya, darating siya. Babasahin natin para makita po ninyo, mga minamahal kababayan. So, tingnan po ninyo mabuti ito. Bigyan niyo po ng masusing pag-aaral sapagkat napakalaga po ito. Sabi niya, in verse 52, can you help me, Brother Gerald? In 1 Corinthians chapter 15, verse 42. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Brother Gerald, Tagalog. Tagalog ba yan, alam mo? So makita po ninyo, mga minamahal ka, ay, isa sa mga tanda niya, yung sabi niya, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata darating siya. Alright, pag dumating siya, mga minamahal kabayan, swerte tayo, swerte ka, o swerte ako, kung makasama tayo sa tinatawag na rapture, babalik siya, kukunin niya yung mga nabubuhay na pagdating niya, na naglilingkod sa Mahal Adonai. Yung mga naglilingkod na tumanggap sa kanya, bilang Adonai, na tagapagligtas nila, at nasulat ng pangalan, sa aklat ng buhay, sila po yung candidate for rapture, mga beloved brethren. Ito po siya sabi ng banal na kasulatan. But doon naman sa maiiwan, ano mangyayari ngayon? Di ba? Pag dumating ba siya, ano mangyayari ngayon? Pag na-rapture nga, granting na nasama na tayo, how about those yung maiiwan? Kayo po, kunwari, come to think of it, pag-isipan niyo po, kung naiiwan ka, paano mangyayari? Dumating na mo doon, maiiwan ka. What do you think will be the situation in this planet that after that? Naisip niyo ba yun? Kung hindi ka makasama sa rapture na tinatawag. So that is the only way of getting out of this grave situation that
we are happening right now. Kung hindi ka nakasama, granted, hindi ka nakasama, ano magiging sitwasyon? Do you know what will be the situation? Akala nyo ba, magno-normalize pa? Magno-normal pa ulit? O tingnan natin yung mga prophecy. In the book of dito sa Old Testament, dito sa aklat ni Joel, makita po ninyo in chapter 2. In the book of Joel, makita po sinasabi dito na nakaprophesy dito, yung mga senaryo sa last days. O yan po yung tinatawag na last days. In Joel chapter 2, in verse 2, ganito po sinasabi niya. A day of darkness and of gloominess. A day of clouds and of thick darkness. As the morning spread upon the mountains, a great people and strong, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong kapaligiran, at lilitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli maging sa darating na panahon. Puri na magtunay. Di ba nakakatakot yun? A day of darkness, araw ng kadiliman, gloominess, kalungkutan, kapanglawan. Ito na po yung last day. Yung pag sinabing last day, isang araw, hindi lang isang araw yun. Di ba? Hindi pa isang araw yun. Sasuffer ang buong sanlibutan ng grabing kahirapan, day of darkness and gloominess. Ha? The earth shall quake before them, the heavens shall tremble, in verse 10, Brother Gerald, of the same book. The sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. Sa pagdaan nila'y nayayanig ang lupa at umuuga ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan, at pati mga bituin ayaw ng magliwanag. Puri na magtunay. Di ba? Iisipin nyo na lang, pag-aralan nyo, tingin nyo mabuti, iisipin nyo yung mga senaryo magaganap. Di ba nakakatakot? Di ba nakakatakot yung mga bagay na yun? Kaya kung, ang tanong nga, pag maiwan ka, saan kaya ako kakapit ngayon? Kung ngayon, grabe ng kahirapan, kagutuman, marami nang trabaho, pag naiwan ka pa, ay mas lalong terribly. At meron pang sinasabi ang banal na kasulatan na yung iba, gusto nilang mamatay, hindi sila mamatay-matay. Grabing kahirapan na, grabing gutom na, sakit karamdaman, gusto nilang mamatay. Pero hindi sila mamatay-matay. Ito po yung mga naiwan. Ito po yung magsasuffer na tinatawag na great tribulation, mga minamahal kabayan. Ito po ang sinasabi niya. Ngayon, what is the only way out of this kind of situation, mga minamahal kabayan? Kaya nga sabi, hindi natin alam kung kailan sa darating. Nobody knows, di ba? Nobody knows when He will coming back. Kaya going back to chapter 24 ulit, ng Matthew, book of Matthew, sa chapter 24, di ba sabi niya ron sa verse 36, sa verse 36, mga beloved kababayan, sabi po niya, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. O, sikreto, no? Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Purihin ang madunay sa pagkabasa ng kanyang banal salita. But of that day, ulit ko ulit, sa araw na yun, yung kanyang muling pababalik, sinatawag na rapture, kaya nga marami mga sekta ng panapagtataga, they're raring and eager na dumating ka na. Parang ang tanong nga, how sure are you nga uli? Ulitin ko, how sure are you na makakasama tayo sa rapture? Okay, sabi, but of that day and hour, knoweth no one, no not the angels of heaven, but my Father only. So, sekreto pala ang pagbabalik niya. Pero alam niyo po ba mga minamahal kabayan, I don't know if you're aware of this, na yung mga sekretong bagay sa Maldonay, ay ipinapaalam pala niya ito sa mga propeta. Alam niyo ba yun? Have you read that? Na ang sekretong bagay ay pinapaalam pala niya sa mga propeta. Balikan natin ulit si Prophet Amos para makita po ninyo
sa Amos chapter 7, makita po ninyo na sinasabi po niya, sa Amos chapter 5, I'm sorry, Amos chapter 4, ay chapter 3, verse 7. Prophet Amos, chapter 3, verse 7. Tingnan nyo, ang sabi niya, ang pagbabalik ng Magdalene, it is a secret. Kaya nga wala nakakaalam. So ngayon, marami mga sakta ng uri ng panampalataya, talagang nagsusumikap sila. They're very trying their hard na maging mapalapit sila sa Panginoon. Pagtawag sila, may mga iba dyan, talagang araw-araw talagang nagpe-fellowship sila. Yung iba dyan, parang complacent lang, parang baliwala lang. Parang, they're not so much concerned about, kung dumating siya, hindi siya darating. Pero nakita naman natin, ibigay ko na sa inyo na kapag bigay ako ng ilang mga talata, the situation that will happen after the rapture, it's a dark, gloomy days. Darkness and gloomy days. Gloomy in the sense na, siyempre, wala na. Grabe yung kalungkutan na, grabe yung kahirapan, so magiging gloomy. Darkness, madilim na ang buhay ng tao. Not literal na madilim, kundi wala na eh. Wala nang mga katulad ng mga nakagisna natin, na magandang buhay, may kapayapaan, may mga kung ano pa mga bagay na na-enjoy natin. But after that tribulation, mga beloved, after that rapture, darkness and gloominess na ang pasusunod. Di ba? Sinabi ko sa inyo, wala pong, sabi ng Maldonay, sabi ng Ate Donayasha, doon sa ating mabasa sa Matthew 24, sabi nga niya na, sa araw na yun, wala pa nakakaalam. Wala, it's a secret kung kailan darating. But mayroon mga tanda, there are signs. What are the signs that are na mga dumarating, na mga makikita natin? Sabi nga niya, ang tanda na ibibigay po niya, yung mga grabe kahirapan, grabe mga, one of the signs na ibibigay niya, mga kahirapan. At dito, yung sekreto pa lang yun, ay meron din palang makakaalam. Sapagkat sabi po ng Amos, Book of Amos chapter 3, verse 7, sabi niya, surely, sigurado, sabi niya, surely, the Adonai Elohim will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. O, nakita mo yun? O, may pag-asa pa pala, brad. May pag-asa pa pala. The Adonai Himself, di ba, sabi niya, sigurado, sabi niya, ipapahayag daw niya yung kanyang sekreto. Yung kanyang, di ba, yung kanyang pababalik, sekreto? O, paano ko malalaman ngayon? O, idun doon sa pastor na. O, so, yung propeta, ipapahayag daw niya ron. He will reveal His secret to His prophets. Okay, Tagalogin natin para maintindihan ng ating mga kababayan na sa mga sandaling ito ay para mas maliwanag sa inyo. Maintindihan yung maigi. Makinig kayong mainam sapagkat napakalaga po mga beloved kababayan. Tunay na ang Adonai Elohim ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Purihin ang Maldonay. Hindi sa kikilos. Sinabi niya, surely the Adonai will do nothing. Hindi sa kikilos, hindi sa gagawin. Hindi sa kikilos na bababa sa ulo sa atin, and the twinkling of an eye, a Dallas Trump, diba? Hindi siya ba? Ipapaalam muna niya, ipapaalam doon niya sa mga prophet. Ba't ang tanong, sa panahon natin ngayon, sino ba yung prophet na, saan tayo makakita ngayon ng prophet para marinig natin sa kanya kung kailan darating yung Adonai? Yung bang insekta ng panampalatayang kinalalagay nyo, yung bang pastor ninyo, hindi ba kiniklaim siya ay propeta? Diba? O, meron din ako napapanood sa YouTube, nababasa sa YouTube na isang man, sinasabi niya na siya talagang prophet siya, marami sa mga sinasabi tungkol sa mangyayari, sa mga huling araw. Even sinasabi niya sa Pilipinas, marami siya sinasabi tungkol sa Pilipinas, pagpapala, magkakaroon ng great revival sa Pilipinas. Sabi niya, a few days ago, nabasa ko napanood ko sa kanyang mga article, di ba? At sinasabi niya na giginhawa, sasagana ang Pilipinas, di ba? Sasagana pa kaya? Kung dumating na sa ngayon, kung dumating na sa bukas, dumadinos, paano pa sasagana? Sapagat after nang mag-rapture daw, magiging darkness na ang gloominess. Paano sasagana pa, di ba? I think that kasaganaan is no longer applicable on that particular time kapag dumating na Maldonay, di ba? Siguro ang yun ang mga sinasabi ng mga nagsasabi na sila propeta. But who are the prophets? Ito pa mga nagsabi mga prophets, nakikilala ba talaga nila ang nag-iisang Elohim? Ano ba ang batian nila na sila ay propeta nga talaga? Ano ang tanda? Ano ang mga pinakita sa kanila ng Maldonay? Ang banal na kasulatan din ang magsasabi
Kung mayroong propeta raw, magsasabi niya siya propeta, sabi ni Maldon, magpapakilala ako sa kanya. O nakita niyo ba yun? Yung bang nagsasabing propeta siya, kilala ba niya talaga yung nag-iisang Elohim? Kilala ba niya yung nag-iisang lumikha ng langit at lupa? O tingnan natin sa lumang tipan, para at least masundan niyo po ako, mga minamahal kabayan. I'm giving a lot of verses, but then again, for you to be able to ponder, to study and meditate on it, study to show thyself approved unto Elohim, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba? Sabi na Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo yun, Brother Gerald. Sabi niya rito sa chapter 12 ng Book of Numbers, sabi niya, chapter 12, Book of Numbers, especially in verse 6. Tingnan niyo po ito. Sabi ito ang sinasabi ng Maldonai sa mga Israelites, doon sa mga kumakalaban kay Prophet Moses, sa mga Israelites during their time. Sabi niya, and he said, hear now my words. If there be a prophet among you, tingnan niyo po ito yung prophet. Sanda i-reveal ng Adonai yung kanyang sekreto sa mga prophet, di ba? The Adonai will reveal his secret to his prophet, di ba? Surely the Adonai will do nothing, but he revealed his secret to his prophet, di ba? Alright, ito ro ang prophet. Ito ba yung prophet na ito? Tingnan niyo buti. Sinabi niya, and he said, hear now my words. So, makinig kayo mabuti, sabi ng Adonai. Doon sa mga kinakusap niya, sa mga Israelites, during their time, when they were in the wilderness, they were traversing that wilderness after coming out from Egypt for 430 years. Kaya tubusin na sila ng Adonai. Sabi niya, and he said, kaya lang marami mga reklamador, marami mga tumutuloy kumakalaban sa kanya, na mga Israelite pa. Yung mga mismo dapat susunod sa kanya. And he said, hear now my words, sabi niya. It was speaking here, it is Elohim the Father. Hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Adonai, I, the Lord, L-O-R-D, all capital. Do you know that? Kilala niyo ba yung all, L-O-R-D, all capital? In Hebrew, sabi nila, ito yung tinatawag nilang tetragrammaton, Y-H-W-H. And do you know the meaning of Y-H-W-H? What is the real essence, the name of that? Sabi, I, the Lord, will make myself known unto him. Oh, di ba? I, the Lord, I, the Adonai, will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream. Kita niyo po yun? Sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Purihin ang Adonai, magpapakilala ko sa kanya. Sabi niya, I will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream. Yung bang nagsasalita diyan, nagpapanggap na siya propeta, nagsasabi siya meron sa mga sinasabi mga magaganap sa ating kapanahunan. So I do not totally disagree with them. Totoo most likely baka totoo rin siguro sabi nila, yung magaganap siya sabi nila magaganap sa ating kapanahunan. Di ba? I will give you some verses para makita po ninyo na most likely baka totoo rin sasabi nila. Di ba? Pero ang pinaka-importante diyan, are they really a true prophet of Elohim? Sila ba talaga ay totoong propeta ng Adonai o marami mga tinatawag na false prophet? Katulad ni Balaam. Siguro kilala niyo si Balaam, di ba? So makita po ninyo mga ilaw. Sabi niya, magpapakilala ko sa kanya at kakausapin ko siya sa magitan ng panalangin, through visions, sa magitan ng vision, at sa mga kakausapin ko siya sa magitan ng panaginip. Yung ba mga nakasabi na sila ay meron ba sila na-receive na vision? Alright, yung sinasabi nila ng vision nila, yung mga magaganap ngayon. Sinasabi nila, ito mga rami mga prophet. Sinasabi, yung magaganap daw ngayon na nangyayari. O ito mangyari, malaking kahirapan darating sa 2021 sa Pilipinas. Sinasabi nung isang propeta na yun, propeta daw siya Grabing kahirapan. So, I do not disagree with him. Kasi nakikita ko naman talagang, it is not only in the Philippines, it is a worldwide. Ito nangyayari ngayon. So, magaganap ngayon, di ba? So, ito nga. But the question is he really a true prophet to Elohim? Sabi niya, magpapakilala ako sa kanya. First and foremost, sino ba ako? Sino ba siya? Do you really know him? Unang-una, ipapakilala niya sarili niya kung sino siya. Di ba? At
most specifically, yung kanyang pangalan. Sasabihin yung kanyang pangalan. So remember, nung tinawag niya si Prophet Moshe, di ba, ang unang tinanong ni Prophet Moshe, ano pangalan mo? Kung tatanungin ako ng mga Israelite, di ba sabi niyo mga Hebrew, ano sasabihin ko? Di sinabi niyo kanyang pangalan. Binanggit niya kanyang pangalan in the book of Exodus chapter 3, verse 14, 15, 16. But unfortunately, mga minamahal kabayan, talaga napakatuso talaga ang kaaway. Nung isinulat na sa banal na kasulatan, isinulat na, inilimbag na, isinulat na. So, nung kinausap siya, natural sasabihin niya yung tunay na pangalan, di ba? Hindi na 4 na letra lang, hindi na YSWH, hindi sasabihin YSWH. Sasabihin niya yung totoong pangalan. So, yung YSWH, it is a matter, it is a for Hebrew alphabet, letter, alphabet. So, ano yung tunay na pangalan? Ano may ibig sabihin talaga ng YSWH? Nung sinabi niya sa kanya ngayon, inulit niya uli when he gave the 10 commandments to Prophet Moses in chapter 20 of verse of Exodus. In chapter 20, I am the Lord thy God, sabi niya. I am L-O-R-D, your Elohim. Diba? Your Elohim. Yung Elohim, yung L-O-R-D. Sabi na, tinastila sa English. But in essence, nung sinausap siya, wala pa namang English doon eh. He spoke to him in a Hebrew tongue. Di ba sabi ng Apostol Pablo? So likewise, since the very beginning, kinakausap ng Maldonay, yung mga propeta ginamit, true. Yung Hebrew tongue sa magitan ng kanyang Hebrew language. Yun ang kanyang ginamit. Yan ang lingwahe ng Maldonay. He talked to him in a Hebrew tongue. Si Prophet Moses, si Apostle Paul. In the same talk, in the same context, ganun din si Prophet Moses, kinausap siya. Sinabi yung kanyang pangalan, but nung inilimbag na, itinago na yung pangalan. Hindi na nalaman ngayon. So, ano nangyari ngayon? Ang tao ngayon, hindi na alam kung ano pangalan niya. Iba't ibang pangalan ng lumitaw sa iba't ibang balat ng lupa. Sa iba't ibang lingwahe, iba't ibang pangalan na narinig natin ngayon. So, paano ngayon? Paano tayo maliligtas ngayon? Sabagat ang kaligtasan, andun sa pangalan. Andun sa pangalan. Sabi, whosoever shall call upon the name of the Adonai shall be saved. Hindi ba sabi ng Romans, chapter 10, verse 13? Ang sino mang tatawag sa kanyang banal na pangalan, maliligtas. At ang kanyang pangalan, since time immemorial, nung panahon ni Prophet Moses, nung pinunta niya si Paraon, sabi niya, in this very purpose, sabi niya, sabagat may gusto niyang maitanyag, maihayag ang kanyang banal na pangalan. Anong pangalan niya ngayon? Itinago. Ano ang naging reason ng marami? Bakit nung ibinigay 10 commandments, inulit pa ulit binigay yung pangalan niya? Kaya lang, meron siyang warning doon sa 10 commandments. In commandment number 3, sabi niya, thou shalt not take the name of the Adonai thy Elohim in vain. I'm going to give you the right, thou shalt not take the name of Yahshua, your Elohim, in vain. Blessed be God. For Adonai Yahshua will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Why? How did I know that name? Yung tunay na pangalan. Why? How did I know this name? Ito po yung YHWH. Nakita niyo po yun? YHWH. Indalis ito ngayon. Paano mo mabasa ngayon yan? Diba? Pero hindi mo pwedeng maitago. Because ang Maldonay siya mismo ang gumawa ng paraan. Nung dumating yung kanyang bugtong na anak na tinatawag, the only begotten son of a great number, which he sent forth, diba? Ipinadala niya yung kanyang bugtong. Yung mag-isang bugtong na anak, ang origin niya, mga minamahal kabayan, ito po ang origin, ito po yung salita ng Maldonay. Nakuha niyo ba yun? Paliwanag ba sa inyo ng mga pari yan? Ng mga pastor, ng mga ministro, kung sino mga sinakin, sinabi ba sa inyo na yung pangalan ng anak, ito mismo yung pangalan ng ama na nagaling na lumikha ng langit at lupa? Yung amang makapangyarihan, siya po ay bumaba. Wala pong anak na bumabang galing sa langit. Wala pong anak na nasa langit. Ang nando sa langit, nag-isa lang yun nakaupo sa trono, isang trono lang yun, yung lumikha ng langit at lupa, at siya po ay banal na espiritu. At nag-isa lamang po yung espiritu na yun, mga minamahal kabayan. Do you understand me? Do you get me? Yung mga propeta na yun, alam ba nila na ito, yung katangian, yung lalaban nila ng isang ilang lumikha ng langit at lupa? Or some of them, maybe perhaps still wondering, he's still a mystery to them. If they believe in the doctrine of Trinity, that is the doctrine of the devil. Di ba sabi ng Apostol Pablo, doctrine of the devil in the last days, di ba? Seducing spirit, doctrine of the devil.
in 1 Timothy chapter 4 verse 1. So, if it is a mystery, yung mga prophet na nagpapanggap sa kanila, at hindi nila alam pangalan, o parang pa rin sabi nila, siya sabi na ang pangalan ng Jesus ay bugos na propeta yan. He is a false prophet, kasamahan niya ni Balaam. Kasamahan niya yan. Hindi niya kilala yung kumuusap sa kanya eh. Hindi kilala yung nagbigay sa kanya ng prophecy na ganito mangyayari sa huling panahon, ganito. Oh. I suppose, naniwala ko, granted siya nga kumuusap. Pero ang tanong mga minamahal kabayan, hindi ba kayang gawin ng Maldonado na pwedeng kausapin kahit na sinong puso Pilato? Ipadaan niya ang kanyang salita, kung ano mga mensahe? Naintindihan niyo po ba mga minamahal kabayan? Time is of the essence. Kailangan, yung bang nagsasabing his propeta, does he really know the one and only creator of the heavens and the earth? Isang banal na espiritu. The one and only creator of the heavens and the earth, na sinasabing Elohim, hindi siya distinct and separate doon sa banal na espiritu. Sapagkat yung Elohim na banal na espiritu, ay yung Elohim na tinatawag na ang tawag sa kanya Father, ang kanyang kalikasan, his nature, siya po ay espiritu at banal po yan. Kaya yung Father o Elohim at saka yung banal na espiritu, they are not two and distinct and separate. Isa lang po lang yan. You can imagine? At ngayon, yung Son, ay is it distinct at separate from the Father? Iba po yung, sapagkat yung Son, ito po yung salita ng Maldonado. At the very beginning, ito yung ginamit ng Maldonado na paglikha niya when He created everything. In the first 6 days, He created the heavens and the earth and everything. At yung ganyang mode of creation, ay yung kanyang salita. At yung kanyang salita, when the fullness of time comes, ginawa niya po itong laman at human being. Nung dumating, sabi ng Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of time comes, Elohim sent forth His Son. Sino yung Son na yun? Saan galing yung Son na yun? Meron ba Son sa langit? Wala po. Bago siya naging Son, sa lupa, siya po ay salita. At saan yung salita? Saan ang galing? Andito siya sa bosom. Sa John chapter 1 verse 8, nasa bosom ng Father. At nung matapos ng Son, yung kanyang mission, yung kanyang objective to save the people from their sins, He went back to His original position. Nung nag-resurrect na siya, bumalik sa ulit sa kanyang position. Saan? Sa bosom, sa salita ng Maldonado. Is that hard to understand? Yung mga taong walang spirito ng Maldonado ay hindi makaunawa. And ito, sabi ko ulit sa inyo, going back, itong pangalan, ito ang the most important thing that we must have to know na kailangan itong tatawagin mo. Itong tatanggapin mo para mapabilang ka na anak ka ng Elohim. But as many as receive Him, to them give He power to beget the sons of Elohim, even to them that believe on His name. Why? Sabi itong pangalan na ito, na binigay niya sa Son, ito mismo yung pangalan ng Father, then nireveal niya kay Prophet Moshe. Na sinabi niya kay Prophet Moshe. But kaya nga merong pasubalin doon sa Ten Commandments, sabi niya, thou shalt not take the name of the Adonai, Yahshua, thy Elohim. So sinabi niya yung pangalan na yun, kaya itong mga pariseo yun, during their time, nung nagsisimula sila pangaral, hindi nila binago na nila pangalan niya, hindi na nilagay tunay na pangalan niya, nagbigay na sila ng 4 na letra. How did I say so? Common sense. Kasi takot nila na masalaulan nila pangalan niya. Kaya nga sinabi, thou shalt not take the name of the Adonai in vain, for the Adonai will not hold him guiltless that taking his name in vain. Baka paglalaroan nila yung pangalan niya, bibiro-biroin nila yung pangalan niya, magsasabi ka na, ay lalo silang mapapahamak. Lalo silang madidisgrasya. Kaya nga, to be more safer and magkaroon ng mabigyan ng grabing paggalang respeto, binago na lang pangalan niya. But the mere fact that you change his name, is it not tantamount to say you do not really give him due respect sa Abasaday? So, but in the very first place, gusto niya na malaman ng tao kanyang pangalan. Kasi during that time, nung dumating na yung mga Israelite, lumabas na yung lahi na yun, ang dami ng mga Diyos-Diyosan, ang dami ng Diyos-Diyos tinatawag yun, ang dami mga pangalan ng Diyos-Diyos ang nasabi mga tinatawag ng mga tao during that time, ang dami mga pagan gods during that time. Kaya binibigyan tayong commandment, sabi niya, thou shalt not take the name of the Adonai the Elohim. I am the Adonai the Elohim, or I am Yahshua, blessed be your Elohim, sabi niya. That is His name.
Thou shalt not make unto thee any graven image. Basahin niyo mabuti yan. Thou shalt not make unto thee any graven image. In Exodus chapter 20, verse 1, 2, 3, 4, 5. And so on and so forth. Hanggang verse 21. Andun yung 10 Commandments. And you can just imagine, mga minamahal kabayan, paano ka maliligtas? Most specifically, the Roman pagan Catholic religion, paano ka maliligtas? Asan ang kaligtasan dyan? Darating ng Maldonay, kaya natawag ka sa kanya, you will never be saved. You will not inherit eternal life. Bakit? Unang-una, hindi kanya pakikinggan. Bakit? Sabi niya, huwag kang gagawa ng ribulto. Tingnan niyo lahat ng simbahan ng Katoliko, puro ribulto. At para siguro, para hindi magalit ang Panginoon, ang Maldonay, ang Elohim, para hindi magalit, ang ginawa nilang ribulto, sina Mama Mary, sina mga kung sino-sinong mga santo, si mga apostoles, si Apostol Pedro, si Apostol Juan, may mga kanya-kanya sila may mga kanya sila ribulto ron. Yun yung tinatawag nila, nanalangin kay Mama Mary, nanalangin sila kay St. Joseph, nanalangin sila kay St. Peter, kung sino-sino mga tinatawag nila. St. Jude, kung sino-sino mga, yun yung tinatawag nila. Eh sabi ng Maldonay, kahit na sino patawagin mo mga Puso Pilatong yan. Ang sabi ko sa iyo, sabi na, thou shalt not make unto thee any graven image of any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Adonai thy Elohim, is a jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generations of them that hate me, and showing mercy to thousands of them that love me and keep my commandments. Keep my commandments. Mga minamahal kababayan. Kung ano yung nireject na Maldonay, kung bakit nireject ng Israel during their time, panahon ng mga propeta sa Old Testament time, kung mabasa yung aklat ni Jeremiah, aklat ni Isaiah, aklat ni Ezekiel, nireject na Maldonay ang lahat ng mga, because they are now indulged in worshiping idols. Meron na sila tinatawag na Queen of Heaven na tinadasalan nila. Sabi ng Maldonay kay Prophet Jeremiah, huwag mo na ipanalangin ng mga yan sapagkat hindi kita pakikinggan. Hindi kita pakikinggan. Sinabi pa ng Maldonay, I think is it in the book of Ezekiel, sabi niya, kahit na si Noah, kahit na si Daniel, kahit na si Job, manalangin sila, wala silang maililigtas, kundi ang kanilang sarili lamang. These three men, sabi niya, kahit sa kanila, manalangin sila, wala sila maliligtas, kundi ang kanilang sarili lamang. Hindi lang maliligtas ng pamilya nila. Ang sarili lang nila, maliligtas nila. Just imagine. Why? Because people during those days, they are already indulged. Grabe na talaga ang kanilang pagsamba sa mga rebulto. Ay, how much more sa ating kapanahonan ngayon? How much more sa ating kapanahonan ngayon? Kung ano yung inayuhan ng Maldonay, akala siguro ito Roman pagan Catholic, hindi na, kasi nung time na yon, ang mga sasamba nila, kung sino-sino mga Poncio Pilato sasamba ng mga panahon na yon, yung mga emperador, yung mga Caesar, kung sino-sino mga sasamba nila, yung mga Diana, sina Apollo, kung sasamba. Pero ang ginawa ng Katoliko ngayon, hindi na yun sasamba nila. Nagawa na sila ng gumawa sila ng kanilang sariling doktrina, si Mama Mary, si Joseph, si Apostol Peter, si Apostol Pablo, kung si St. Jude, kung sino-sino mga sasama. Kaya siguro, dahil yun naman naging lingkod ng Maldonay, ginamit niya, pakikinggan sila ng Maldonay. Hindi. Nakita niyo po ba yung mga kabayan? Ang sabi ng Maldonay, so shall my word that goeth forth out of my mouth. Isaiah 54 verse, is it 54 verse 11 or 55 verse 11? So shall my word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Pakibasa nga sa Tagalog. Praise Adonai. Okay, tuloy, Brother Gerald. Isaiah 55:11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. May maliwanag. This is the word of Elohim. 55 verse 11 ng Book of Isaiah. Ito yung sinasabi ko tatlong mga
magigiting na lalaki during their time. Sabi, Ezekiel chapter 14, verse 14, sabi niya, though these three men, who are they? Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by the righteousness with the Adonai Elohim. Yan na po yan. Wala siya maliligtas. Though these three men were in it, as I live, said Adonai Elohim, they shall deliver neither sons nor daughters, they only shall be delivered, but the land shall be desolate. Oh, wala silang maliligtas. Kaya sabi niya kay Prophet Jeremiah, huwag mo na panalangin yung mga yan, hindi kita pakikinggan. Bakit? Dumadalangin nga sa mga inyong larawan. At alam niyo po ba, mga minamahal kabayan, alam niyo po ba kung bakit nangyari ito ngayon? Itong grabing kahirapan, grabing kaguluhan, calamity, etc. Because, tao rin, ang mahal doon ay na mismo ang gumagawa itong mga bagay na ito. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Sabi niya, huwag mong gagawin yan. Siya pong ginagawa ngayon. At para, kung pwede bang mailihim, hindi bakit mabasa ng Maldonay yung isip ng mga pagano? Di ba? Ginawa nila santo yung mga ginamit ng Maldonay. Akala siguro makikinig ang Maldonay sa kanila. Hindi. Sabi niya, huwag kang gagawa ng revolto. O ngayon, tinatawag siya Mama Mary. Mama Mary. Diba? Paano ka maliligtas ngayon? Darating na nga ang Maldonay. In a twinkling of an eye at the last trump. Ano ba yun? In a twinkling of an eye at the last trump. Pag dumating yung last trump na yun, tumunog yung pakakak na yun, nasaan ka, Brad? Sino ang tinanggap mo? May kasiguruhan ka ba? Sabi niya, in verse 15, in verse 16 ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, but the Adonai himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of Elohim, and the dead in Hamashiach shall rise first. Kita niyo ba yun? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Elohim, bababa ang Adonai mula sa langit. Ang mga namatay sa sumasampalataya kay Hamashiach ay bubuhayin muna. Purihin ang Maldonay sa pagkabasa ng kanyang verse. Elohim bless you, Brother Gerald. Alam po ba nyo? Ito yung tanda. Pagtunog ng pakakak at the last trump. At alam po ba ninyo, mga minamahal kabayan, sa loob ng isang taon, under the Hebrew calendar, sa loob ng isang taon, meron silang sineselebrate na tinatawag na Rosh Hashanah, the blowing of the trumpet. Yun kinatawag nilang New Year nila, Rosh Hashanah, the blowing of the trumpet. And when will this be? Kailan po ito? Mga minamahal kabayan, this coming September 7 or 2 days from now to be exact. September 7, that is on Tuesday, this coming September 7. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi darting na siya. Sinasabi ko sa inyo, yun ang Rosh Hashanah, blowing of the trumpet. Sinasabi rito, yan one of the signs, there will be a blowing of the trumpet. Naintindihan niyo ba yun? Alright, going back doon sa nasabi ko, yung mga prophet na sinasabi nila na sila daw ay ginamit ng Maldan. I do not disagree with it. Yung mga sinasabi nila, yung mga nagaganap sa ating kasalukuyan, mga mangyayari ito. At sabi pa nga isa, this coming 2021, grabe mangyayari kahirapan sa Pilipinas. Grabe. Ito may few days from now, sabi niya, magmaraming ganito. Yung mga 4 days, few days from now, sabi niya. Talaga maraming mga followers din yun, prophet na yun. Ito na tinatawag niya, Jesus eh. Pero yung sasabi niya, galing pa sa Maldonay, tingnan natin sa Joel, tingnan nyo. Sa Joel hindi naman lahat ng, para si Balaam, di ba? Si Balaam, kinakusot din siya ng Maldonay. Siya ba'y totoong propeta? False prophet po siya. Ito yung mga sabi, totoo ba sila propeta? Hindi nila kilala yung isang Elohim eh. Iba, naniniwala sila, 3 persona. False prophet, 3 persona. Nag-isa lang Elohim. Ang pangalan niya, Jesus. Jesus! It is a transliterated name. Hindi naman tunay niya pangalan. Ito sabi niya, in Book of Joel, chapter 2, verse 28, and it shall come to pass afterward. Chapter 2, verse 28 ng Joel,
And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit. Tingnan niyo po ito, ha? I will pour out my spirit upon all flesh. Whether you are born again, you are kahit saan ka, ano relihiyon mo, anong sikta pa ng patay mo, kahit na ordinaryong tao ka, kakausapin ka naman doon, He will pour out His Spirit. When will that be? On the last day. Okay, kita nyo ngayon, maraming mga prophet, nagsasabing propeta sila, nagsasabi maraming mga, ay, ganito mangyari, ay, ganito mangyari, sabi nila. Sabi, I will pour out my Spirit upon all flesh. Upon all flesh. Kasama ba sila? Oo, kasama sila. Nagbibigay ng warning. Darating na Maldonay. Surely the Adonai will do nothing but He revealed His secret to His prophets. Diba? And your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Di ganun nga. Nagbibigay sila. But is that an assurance na maliligtas ka? Okay, granting na to. Naniniwala naman ko, talagang darating na nga talaga. But will that be? Nagantay ko. Sabi ko sa inyo, baka, who knows? Ang sign niya, sabi niya, the last trump. Pagtunog ng pakakak. This coming September 7 is blowing of the trumpet. Who knows? It is a new moon. New moon, blowing of the trumpet. It will be on September 7. Kung dumating siya, paano ka ngayon? So, ano ka maliligtas? Alam niyo ba, pag dumating na siya, anong mayayari? Pag dumating siya, after that, what will happen next? Darkness and gloominess. Lalong mag-accelerate ang grabing kahirapan. So, what is now my admonition to you, my beloved brethren? While there's still time, why don't you consider your ways? Why don't you accept the real name of the Messiah, which is this one? How did I know this? When I suffered a heart attack, February 1st, 2009, and was dead, flatline for 15 minutes. And the Adonai speak unto me in a dream. And He told me, hindi niya sinabi sa akin kung kailan mangyayari darating. He told me who He really is, who He really was. Ito ang kanyang tunay na pangalan. At siya ay nag-iisa lang Elohim. Yung Father na nag-iisang Elohim na banal na Espiritu. Yung Father na banal na Espiritu ay hindi sila separate and distinct from banal na Espiritu. Yung Elohim. Yung Elohim na Father, siya po ay banal na Espiritu. Sabi na Son Himself. The Son Himself. Sabi po niya, Elohim is a Spirit. John chapter 4 verse 24. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. All right. Ay, how about the Son? Yung Son, is it distinct, separate? The Son, His origin, He is the Word of Elohim. Ginamit niya ito, ginawa niya lamang para bababa yung nag-isang Elohim, mananahan doon sa Son. Hindi siya makapanahan before nung time na yun, sa iba't-ibang tao, sapagkat all have sinned and fall short of the glory of Elohim. O ngayon, mga minamahal kabayan, kung sakaling dumating na, who knows? Kung sakaling dumating, kilala niyo ba talaga siya? Ito mga sasabi mga propeta, kilala niyo ba talaga siya? Sabi nga ni isang mayamang binata, sa Matthew chapter 10, is it in 16 or 19, Matthew, sabi niya, what good thing must I do that I may inherit eternal life? Anong mabuting bagay ang mamanahin ko para magmuha na ako ng buhay na walang hanggan? What good thing must I do that I may inherit eternal life? Sagot na Maldonay sa John chapter 17 verse 3. Ito sabi niya. John chapter 17 verse 3. And this is life eternal. Ang tanong nung binatil yung mayaman, sabi niya, what good thing must I do that I may inherit eternal life? Ito sagot niya. Ibang propetang yan, kilala niya ba ito? Sabi niya, and this is life eternal, that they might know thee, the only true Elohim. O ngayon, kilala mo ba yung tunay nag-isang Elohim? Nagpahayag ba sa'yo kung ikaw ay propeta nga? I will reveal myself to him in a vision and will speak to him in a dream. Did you receive that kind of revelation from the Adonai? Isipin niyo mabuti mga minamahal kami. Mag-isip po kayo. Yung mga sektang kinaaniban niyo, nakakarinig ba kayo ng ganyang klaseng pangangaral? Time is of the essence
I am appealing to you, my beloved kababayan, especially you. Hindi aksidente ang pagkasama mo sa gawain nito ngayon sa araw na ito. Pinagpala ka if you will consider your ways. Pinagpala ka, I tell you. This is the word of Elohim. Neither is there salvation in any other. For there is no other name given under heaven whereby men shall be saved. It is not a transliterated name, but the original name. Ito po ang binabanggit ng Apostol Pedro in Acts chapter 4 verse 12. He doesn't know about that name Jesus. It is the transliterated name. Bow your head please. Mapagpala namin Abasaday na makapangyarihan sa lahat. Naipahayag ko ang yung banal na salita at mensahe sa araw na ito. According to your divine will, that all may know you. Magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, magbaba, pinakadakila, marinig nila ang napakadakilang mensaheng ito sa araw na ito. Nanawa Maldonay, sino man ang mga nakapakinig, mahipuno ang kanilang puso. Gusto nilang kaligtasan, Maldonay, tanggapin kayo bilang kanilang Adonai na tagapagligtas, that they will confess your original name, not a transliterated one. If you will confess Yahshua, and believe in your heart that Elohim raised him from the dead, you will be saved. Maraming salamat, Maldonay, sa pagkakataong ito na ginagamit nyo. This is in compliance, in observance, or in compliance to your great commission to go into all the world to preach the gospel unto all nations. Since there is a pandemic, there is a lockdown, we cannot do so by going personally to people, but through the social media live streaming, we are taking this opportunity. And it is, I know it is you, Maldonay, gumagawa ng paraan. Nanawa ang lahat naman nakapanood, nakapakinig, nakasama namin sa araw na ito, ay naging pagpapala sa kanila. Touch their heart. Forgive their sins, and if they will accept you as their Adonai Savior, as my challenge to them, and they will confess that original name of yours, Yahshua, blessed be His glorious name. Sulat yung kanilang pangalan sa kalat ng buhay sa kalamitan. Bless each and every one of us, Maldonay. Magmula to all my beloved brethren who are continuously fellowshipping and supporting this community, and to those who just came in. Naniniwala ko, Maldonay, sabi po ninyo, maraming tinawag, ngunit kukunti ang pinili. Maraming salamat. May mga nauna na silang nahuhuli. May nahuhuli na silang nauna na makarating sa kalangitan. Happy are you? Kayo na pinagpala sa araw na ito. Maraming salamat muli, Maldonay, at ipagdyan nyo kami sa anuman mga nakambang panganib, pero sumot, kalamidad at mga trahedya. Manatiling matahimik at payapa nawa ang bansang Pilipinas. Ipagdyan nyo kami sa patuloy na paglaganap ng mga viruses, mga variant ng COVID-19 na ito rin kaguluhan. As I rebuke all the works. I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of Yahshua. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, may binabalik kababayan. Once again, I'm inviting you to continuously fellowship with us, and like and share our Facebook account, Twitter, and Instagram, and also subscribe to our YouTube. My beloved brethren, every day, from Sunday to Friday, we have a daily morning and evening devotion at 7 o'clock, 7:30 in the morning, and 7 o'clock in the evening. Daily. And during Saturdays, it is our day of worship. We start at 10 o'clock in the morning. Maraming salamat. Pinagpala kayo. Pagpalainawa kayo ng Maldonay sa inyong pagkikinig. In Adonai Jesus' name, this I pray. Hallelujah. Hallelujah. Until then, shalom, and we love you. But our Adonai Yeshua loves you more. Praise Adonai.